Hello, my dear! Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating napakahaba na daily collective reading. Okay, so kung merong lakad, merong pupuntahan, unahin muna yan. Balikan na lang ako later, ha? Okay, and thank you po sa ating mga abangers. Thank you very much sa ating mga bagong subscribers. Thank you. Welcome po dito sa ating channel. Okay, so itong reading natin ngayon is as in sobrang weird. As in sobrang weird, no? So nag-decide na ako kasi na kukuha na talaga ako ng mga cards. Okay, bago ako mag-start ng reading, kumbaga parang hindi ko na siya ilalatag, hindi ko na siya hahanapin pa and i-record siya and so on and so forth. Pero ngayong araw na to, medyo kakaiba. Kasi ewan ko ba, pagkagising ko kaninang umaga, actually hindi ewan ko, alam ko. No? Pagkagising ko kaninang umaga, ang kaagad kong ginawa is naglagay ako ng camera dito and then nirecord ko na habang kinukuha ko yung mga cards. And alam ko kung ano nag-trigger doon. Ang nag-trigger doon, kasi nung unang-unang reading natin, na ganito ang format, may lumabas na isang card. Tapos kahapon, yung card na lumabas doon sa una nating reading, lumabas siya doon sa pangalawang, ibig sabihin dalawa yung lumabas na card kahapon and kasama nung card na lumabas is yung lumabas doon sa unang reading. Okay, nagigets mo? Kaya siguro kanina, pagkagising ko kaninang umaga, siguro, ang naisip ko ay, teka, i-record ko kasi baka isipin nila fabricated yung reading. Pero eventually, habang iniisip ko yon, and then habang tinitingnan ko tong reading na to, ang dami kong na-realize. Like, sobrang dami kong na-realize kung bakit ko naiisip yung bagay na yon, kung bakit parang lagi kong kailangan patunayan yung sarili ko sa ibang tao, so on and so forth. And lahat yon konektado sa reading na ito. Kaya sabi ko, itong reading natin today ngayon pa, is very weird. As in, sobrang weird talaga. Okay, so let's go na tayo, my dear. And meron akong surprise sa inyo. Yung card na lumabas kahapon na may nakasama yung unang card ay lumabas na naman ulit ngayon. And yung video na ginawa kong recording, no, although dapat hindi ko naman na ginagawa kasi I'm already confident naman na hindi ko kayo dadayain pagdating sa bagay na ito, ay ilalagay ko sa bandang dulo ng ating video. Okay? Just only to have this peace of mind. Kasi para saan pat ginawa ko yon, 'di ba? So, pero ipa-fast forward ko na siya at i-mute ko na lang kasi ang dami-dami kong sinasabi doon ng mga kung ano-ano na dapat hindi ko naman talaga sinasabi. So, itong card na to ay lumabas to kahapon. Okay, ang nakasulat dito ay, feeling good will bring me far more than whatever I thought I need. Okay. So, ito is connected of course sa pagiging feel good kasi if you feel good, you will attract more than what you manifest. You will attract more blessing. Totoo naman yun. Okay? If you feel good, you will attract more. Higit pa sa inaasahan mo. Totoo yun. At ang kasama nito, my dear, na unang-unang lumabas, simula nung ginamit natin tong card na to, is yung the universe has a bigger plan for you and it's time for you to claim it. Yun ang kasama niya. Pero ngayon, hindi niya nakasama. Iba na yung kasama niya. And yung kasama niya sa likod is spiritual alignment puts my manifestation into motion. Okay? So, ibig sabihin, hindi man sinabi ng direkta, pero ako na siguro ang magta-translate nito, malamang, ikaw yung tarot card reader, or card reader, kaya siguro for some of you, is hindi nyo nararamdaman yung I feel good na energy, or feeling good na energy, is because may problema sa spiritual alignment. Okay. Para ma-push yung iyong manifestation. So, para na siyang chain by chain by chain. So, hindi ka makaka-attract na mas marami pa na blessing more than what you expected kasi una, hindi ka feel good. Pangalawa, paano mo ma-attract yung more than pa kung yung mismong manifestation mo ay hindi mo nga na-push through pa. 'Di ba? So mag-uumpisa muna doon sa manifestation mo and the rest will follow. Will follow. Pero based dito sa card na ito, sinasabi na sa manifestation mo pa lang may problema na. Kaya ang nangyayari is yung flowing ng abundance. Teka nga.
Okay, I'm back. Akala ko may kumakatok. Kaya ako tumayo kasi nakakarinig ako ng parang may kumakatok. Akala ko may tao. Okay, anyway. So, ang sinasabi ko dito, my dear, is more on, sa manifestation mo pa lang, may problema na. Hirap na siyang mag-push through. At ang problema dito is yung spiritual alignment. Wala sa align. Kumbaga sa wala sa hulog. Tabingi. Okay. So, eto yung sinasabi dito. Parang sinasabi ng dalawang card na to na, yes, kaya siguro for some of you na nakapanood nung una at saka nung pangalawang mga video, hindi nyo pa rin mag-gets hanggang ngayon kasi ang problema is yung spiritual alignment. Okay. So, okay na tayo dyan. So, alam na natin kung ano yung naging problema. Hindi ma-push through yung manifestation kasi wala yung spiritual alignment. Ngayon, hanapin natin kung ano yung nagiging dahilan kung bakit hindi na-align yung spiritual alignment mo. Okay. Kasi kailangan ma-push mo na yung manifestation and then yung mga additional na mga extra na blessing, yun ang papasok. Ganon. So, yon. Hindi din pwede na papasok yung mga extra na blessing na hindi pa mapapasok yung manifestation mo. Kailangan mauna yung manifestation mo and then yung mga extra curriculum, papasok siya. Okay, ngayon alam na natin, pare-parehas. Okay, so let's go tayo dito. Sabi dito, and once again, yung ano nito my dear ha, nasa dulo, yung record ko, nandun siya talaga siya sa dulo, naka-pass forward lang. Sa mga interested po pala sa private reading, wag pong mahiyang mag-message, nasa description box down below po yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, nakalimutan ko sabihin yan sa bandang unahan ng video natin. Okay, sabi dito, I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake. So, ibig sabihin my dear, meron kang tao na iniisip. Meron kang tao na iniisip. Yung nakuha ko dito is, yes, very obvious, at night as I sleep. Okay, ibig sabihin parang sa gabi na tahimik na yung lahat, tumatakbo ka sa isipan ko. Pero ang nakuha ko rin dito na energy is, probably itong spiritual alignment na ito is lalo siyang hindi na-align. Kasi probably, for some of you, is nandun pa rin kayo sa sitwasyon na nahihirapan kayo and there's a two possibility na nangyari. It's either nag-e-expect ka na itong tao na tutulungan ka pero hindi ka tinulungan, inabandon ka, or itong tao na to is tinulungan ka nung una pero eventually nagbago siya. Ibig sabihin, hindi naging consistent. So, in short, kumapit ka doon sa energy ng tao na yon. Parang gano'n. It really doesn't matter kung nasaan doon na nag-expect ka, natutulungan ka niya, or nung una, mabait naman siya, tapos eventually biglang nagbago. Gano'n, no? So, apektado pa rin, my dear, ng energy ng somebody. Kasi tinuturo niya dito, I think of you. I think of you at night. When the world is asleep, ibig sabihin tahimik na yung lahat. Tulog na yung buong mundo. Pero ako iniisip pa rin kita. So there's a tendency na merong nangyari. Okay. And itong nangyari na to my dear, ito yung parang sumisira ng lahat ng hindi mo namamalayan. Nung manifestation mo, nung spiritual alignment mo, and at the same time, papunta sa manifestation, and papunta dun sa malaki pang picture. Ibig sabihin, sinisira niya lahat. Maski hindi mo nakasama tong tao na to, sinisira niya pa rin lahat. Nakakonekta pa rin siya sa'yo. Secretly. Ito yung parang, sino nakapanood na nung palabas na yung may mga invisible na pula na string? Sa may ulo. Red string ba dapat? Red string ba yatang noon? Basta yung movie na gano'n. No, yun ang nakikita ko dito. Na as long as parang konektado pa rin talaga sa'yo yung tao na yun. Parang gano'n. Okay. So let's go na tayo sa next card natin. Ito Tagalog to my dear. Meron siya dito sa likod na na parang sarili niyang sagot doon sa tanong. Pero hindi ko yan babasahin my dear kasi dapat magkaroon tayo ng sarili nating interpretation dito sa question na to. Sabi ng question na ito is, may pagkakataon bang nawalan ka ng pag-asa? Paano mo muling natagpuan iyon? Okay. So, ang nakukuha ko lang dyan, my dear, is pwede ko itong i-explain ng connected sa akin, pero I can feel na dapat hindi ko siya masyadong kinoconnect sa akin. Ang nakukuha ko dyan, my dear, is minsan, may mga pagkakataon, my dear, na parang masyado tayong nasanay na nandyan yung isang tao. No? Na parang
nasanay tayo na nandyan siya, na lagi siyang umaagapay, tumutulong, and at the same time, minsan tayo na rin mismo naglalagay ng expectation na hindi siya magbabago or something, but the reality of life is, wala naman talagang permanente. Lahat naman talaga nagbabago, ugali, bahay, lugar, 'di ba? Lahat nagbabago talaga sa mundong 'to. Walang permanente. So, ang nakukuha ko dito, my dear, nung lumabas 'to, probably hindi mo naiisip, my dear, na yung pag-asa na salita o yung hope sa mga manifestation mo and everything is hindi naman talaga nakarely sa ibang tao. Malamang hindi mo nakikita na ikaw mismo ang gumagawa ng pag-asa na yun kasi sigurado ako or 'di ba, whatever, na may mga tao na pinaramdam sa'yo na hindi mo kayang gawin yung isang bagay nang wala sila. Pero habang binabasa ko to, my dear, na-realize ko na oo, nakakatulong sila. Pero at the end of the day, yung salitang pag-asa or hope, nasa'yo yan. Ikaw yung gumagawa niyan. And kahit hindi mo napapansin, araw-araw, dala-dala mo yung pag-asa na yan. Araw-araw, ginagawa mo yan. Simula magising ka sa umaga hanggang matapos yung araw, dala-dala mo yung pag-asa na yan. Pero siguro, habang ikaw'y naglalakad, habang ikaw'y kumikilos araw-araw, nasa isip mo na parang hindi mangyayari itong isang bagay na to kasi wala na si ganito, or hindi na ginagawa ni ganito, or baka nag-e-expect ka na darating yung araw gagawin ni ganito, ni ganyan, babalik si ganito, ganyan, magiging okay din lahat. But in reality, disclaimer po, okay? Iko-correct ko lang ito. I am thankful, I am grateful sa lahat ng tao na tumulong sa akin, and I also hope na ganun ka rin, okay? So, yung sa akin lang dito is more on, yung salitang pag-asa, lagi mong kasama yan, all this time. Kaso siguro, nasanay ka, my dear, kaya nga sabi mo dito, I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake. Kasi, ini-expect mo siguro na kung sino tong taong iniisip mo is para siyang missing puzzle or missing link, my dear, na bubuo sa'yo para mai-push mo kung ano tong bagay na ito. Ang masama dito is kung yung missing link na yon nasamahan siya ng galit. Which is, doon ko siya maire-resonate sa ginawa ko kanina na nag-set ako ng video, na-record ko yung sarili ko because of, ang problema nun ay nasa akin. Kasi nga, dahil nagalit ako sa mga tao because they doubted me, 'di ba, kung ano-anong ginawa nila sa akin, nagkaroon ako ng mentality na parang kailangan kong patunayan yung sarili ko lagi nang dahil lang may mga ilan-ilan tao na nagduda sa kakayanan ko bilang isang tarot card reader or bilang isang tao. But in reality, is wala naman talaga akong dapat patunayan sa kahit kanino. And magti-trigger yon ng spiritual, dito sa spiritual alignment mo, magkakaroon siya ng blockage. Kasi bakit? Gumagawa ka ng isang bagay na hindi talaga nanggagaling sa well-being mo. Ginagawa mo siya because you're trying to impress somebody. You're trying to prove yourself to somebody. Which is, the reality is, wala ka naman talagang dapat patunayan sa kahit kanino. Yun, my dear, is pag meron na siyang nasamang galit. Meron na siyang nasamang marination. Pero kung wala naman siyang galit, it is just more on hoping na babalik tong tao na to and eventually may pagpapatuloy nyo kung ano yung inumpisahan ninyo. Ang problema, pag medyo matagal ka nang kumakapit dun sa manifestation na yon, sa energy na yon, ang nangyayari, napuporm yung galit at pupunta na yung papatunayan ko, kaya ko maski wala ka. Yung ganon. Pero at the same time, yung pagpapatunay na yun na ganon, nagka-clash yun kasi meron kang problema na pinagdadaanan and sa kabila ng mind mo, sinasabi mo, my dear, na dapat hindi ganito yung sitwasyon kung nandito ka. 'Di ba? So therefore, doon lang tayo nakatingin pero hindi natin nakikita na sinisira niya yung buong spiritual alignment mo. Sinisira niya lahat. Kaya magtataka ka, bakit ganon hindi nagpo-push through? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Is because kung sino man tong tao na to, is kinokontrol ka pa rin hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, apektado pa rin siya hanggang sa ngayon. At hanggang hindi mo siya napuputol, mamaya pag-uusapan natin kung paano natin siya puputulin, sa bandang dulo ng video na to, kasi may mga cards pa. Yes, let's go na tayo. So, my dear, itong salitang pag-asa, lagi tong nasa sayo. Lagi mo siyang dala-dala. From the day na nagising ka, hanggang sa matulog ka, dala-dala mo ito, my dear. Okay?
And yung mga manifestation natin sa buhay, salamat kung meron tutulong, pero kung wala naman, okay. And wag tayo magtanim ng galit, okay? Next card natin dito is the sneaky link. Okay, it's more on hidden, private, okay? Nobody needs to know, okay? Anything na, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on diving in, yung nasa loob talaga, my dear, yung pinakaugat talaga ng issue. Kasi itong pinag-uusapan natin is hindi lang to yung mababaw lang. Ito talaga, my dear, yung may kinalaman talaga sa usapin talaga ng spiritual, as in yung pinakaugat. So, sinasabi dito, my dear, na as of this moment, habang pinapakinggan mo to, i-analyze mo. Sino tong tao na iniisip mo pa rin hanggang ngayon? Ano yung dahilan kung bakit mo siya iniisip? Gaano kalaki yung effect niya dun sa manifestation mo? 'Di ba? Kasi, posibleng kaya mo ginagawa yung isang bagay kasi para patunayan sa kanya na kaya mo to. Or kaya mo siguro kumakapit ka doon sa isang bagay kasi umaasa ka na baka babalik siya one of this day. Isa doon sa rason na yun kung bakit mabigat yung flow ng life mo. And itong card na to, my dear, the sneaky link. Ito yung typical, my dear, na hindi mo nakikita. Sneaky link. Ibig sabihin, hindi mo siya nakikita kasi natatakpan lang siya ng mga shallow o yung mga mabababaw na energy. And by the time na nandito ka at pinapanood mo to, there's a reason kung bakit mo pinapanood to. Kasi sinasabi na in order for you na magawa yung mga manifestation mo na yan at ma-attract din yung mga bigger blessing, which is may kinalaman dun sa unang-unang card natin na magkakadugtong hanggang ngayon kahit wala dito, yung bigger purpose ng universe. And sinasabi na kinakailangan mo i-claim yon, parang tinutulungan lang tayo dito na, oy, para ma-claim mo to, ito ang kailangan mong i-address. Yung pinaka-sneaky link, yung connection mo sa isang tao na posibleng nakaka-apekto kung bakit hindi nagpo-push through yung manifestation mo or nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagiging masaya or hindi mo nasasabi sa sarili mo na I feel good. Kasi yung energy niya, maski wala na siya, apektado ka pa rin. Okay? Uy! Okay, so let's go tayo, my dear. Next, we have here unexpected glitch. Unexpected glitch. Pag nagkakaroon ka ng unexpected glitch, ano to? Yung madali kang mapikon. Yung madali kang mainis. Yung nagising ka ngayong umaga, okay na okay ka naman. Tapos bigla lang sumagi sa utak mo, yung pangalan niya o yung itsura niya, nasira na yung buong araw mo. Kailangan mong i-address yun, my dear. Kasi hindi lang yung simple na something lang. May something doon. To the point na sinisira niya yung mood mo at nagdudulot siya ng glitch sa'yo. May problema doon. At hindi lang yun basta glitch. Yung glitch na yun ay sinisira niya yung spiritual alignment mo at yung pakiramdam ng pagiging feel good or magandang pakiramdam. So baka lately nakakaramdam ka ng mga glitch, unexpected glitch, madali kang mapikon, madali kang mainis, especially kung naaalala mo yung tao na yun or nakikita mo. Kasi habang ganyan yung nangyayari, my dear, apektado lahat. As in, apektado lahat. As in, apektado talaga lahat. Hindi magpupush through yung manifestation mo. Hindi magbabago yung buhay mo. Kasi hindi mo na-address kung sino at kung ano yung blockage sa buhay mo. Kailangan malaman natin yung blockage. And for some of you, dahil pinapanood mo to, my dear, ang blockage is nasa spiritual alignment mo. Okay? Next natin is, I want you to choose. Okay, so pinapipili ka ngayon, my dear. Okay? Pipiliin mo ba yung, dito na tayo kumuha ng inspiration sa energy ng pag-asa. Pipiliin mo ba na maniwala na ang pag-asa ng buhay mo ay nakadepende sa ibang tao? Or maniniwala ka na ang pag-asa ng buhay mo, ang katuparan ng mga manifestation mo ay nasa iyo? I want you to make a choice. Kailangan mo mamili ngayon. Hindi naman agad-agad. It takes time kasi baka, 'di ba, hindi mo mahagilap kung nasaan, okay? Pero kinakailangan mong mamili. Kasi yun ang magdidikta
kung yayaman ka ba, uunlad ka ba, or something, yun ang magdidikta, my dear. Yun ang magdidictate. Okay. Next card natin dito is the wise one. Or baka kinakailangan mo ng guru. Ayan, kinakailangan mo ng guru, kinakailangan mo ng teacher. Okay, na magre-reflect sa'yo dito sa kung ano man ito. So, ayun, may tumawag, kaya naputol. Okay. So, ano ba sinasabi ko dito kanina? So, ang the wise one kasi, my dear, okay. So, ito ay, kung makikita mo, ito same person pa rin naman sila. Okay, ito at saka ito, same person yan sila. And then ito, para siyang isang matandang babaylan or isang something na parang coming from isang malungkot na dito, true, parang, nakita mo, nakayuko siya dito, and then dito nakatayo na yung ulo niya. So, there's a tendency, my dear, na for you to actually do this, you need to find somebody, okay, kung hindi mo talaga maintindihan yung nangyayari, baka kinakailangan mong maghanap ng isang spiritual mentor, or probably, ang pinakaano is like psychiatrist, yan, or spiritual mentor, or something na may kinalaman para mai-align, like, may align kung ano yung dapat may align sa'yo sa usapin ng, normally, trabaho to naman sa mga psychiatrist, no? Yung mga psychiatrist, psychologist, trabaho nila to kasi pag-uusapan nyo yung mga bagay na may kinalaman sa modern ha, ang tawag sa kanila is psychiatrist, psychologist, mga ganyan, na pag-uusapan ninyo yung mga bagay na mga trauma, yung mga ganyan, yung mga ganon. And it is the same thing din sa usapin ng spiritual, yung mga babaylan, yung mga ganyan. Parang it is almost the same. Ang pinagkaiba lang ng psychologist at saka ng psychiatrist, yung mga yan, eto kasi mga to, parang they believe na parang there is a impact sa mundo natin ngayon kaya ka nagkakaganyan. Sa mga spiritual naman, parang it's more on the karmic cycle, yung mga ganyan, yung mga, may kinalaman sa spiritual. Kung bahala ka na kung saan ka hihiyang, no? Kung sino yung mas ano sa'yo, kung naniniwala ka ba sa mga spirit, kung naniniwala ka ba talaga sa mga, kung ano man yung pinaniniwalaan mo, my dear. So, yan yung mga kinakailangan mo i-consult. If just in case naguguluhan ka ngayon, my dear, yung mga anger management, yung mga ganyan. Kumbaga in short, sa dami-dami kong sinabi, kinakailangan mo ng mentor. Kinakailangan mo ng tutulong sa'yo. Pero kung kaya mo naman siya ma-analyze through this reading, be good, di mo na kinakailangan pang mag-analyze kasi na-open ka na dito sa reading na to. Kumbaga, it's good, okay? So, yun tong energy ng wise one. Kumbaga, parang kinakailangan mo mamili between sa dalawa. Magpo-focus ka ba dun sa negative or magpo-focus ka dun sa positive? Parang ganon, okay? And, siya yung wise one. Ito, si Apo or si Babaylan, whatever you wanna call this person sa gitna. Okay. So, next card natin, may tumawag kasi, kaya naputol. Okay. So, bagay mag-i-edit naman ako kasi papasok ko yung clip na ni-record ko dito sa bandang dulo ng video na to. So, it's okay. So, this one is the energy of, the moon card sa energy ng, sa card ng Haunted Tarot. Kung makikita mo dito, my dear, is more on parang you just need to face your fears, okay? You need to just go inside and just be brave, my dear, na harapin itong mga katotohanan. Kasi minsan, kahit yung katotohanan, my dear, is actually yung mahirap talaga na, isa sa pinakamahirap na harapin is yung katotohanan sa atin. No, hirap na nga tayong tanggapin kung ano yung katotohanan na nangyayari sa labas, mas lalo tayong nahihirapan na tanggapin yung katotohanan na nangyayari sa loob. No, yung ganon. So, this is just more on parang facing your fears, na kaya mo to, ito yung nararapat para sa'yo, sa energy ng moon card, okay? Be confident, okay? Naharapin kung ano man tong nagti-trigger, or nagbablock sa spiritual alignment mo. Okay? Kasi parang sinasabi dito na ang problema ay wala na sa labas. Ang problema ay nasa loob na. Parang gano'n na nakukuha ko. Pero once again, sinabi ko naman sa'yo, nasa sa'yo yan kung ano yung hanapin mo na mentor or ano kung, diba? Sinabi ko na sa'yo yan. Okay, next naman over here is
choose kindness, okay? Actually, ito parang kinuha ko lang to kanina kasi parang humarap na siya sa akin, ganun. So, kinuha ko to. Pero this is more on energy ng selos talaga yung nahulog, no? Selos. It is more on jealousy, okay? Ang nakuha ko dito, my dear, is una, maging mabait ka sa sarili mo. No? Maging mabait ka sa sarili mo to the point na pinipili mong palayain yung sarili mo sa mga energy na hindi na nagsiserve sa buhay mo. Kumbaga parang hindi ka na kumakapit or ayaw mo nang kumapit doon. And this is more on believing on yourself, my dear, na kaya mo maski mag-isa ka. Na salamat kung merong tutulong, pero kung wala, 'di ba? Kaya mo. Sa energy ng selos, probably isa din to sa mga nagti-trigger sa'yo. Pag nakikita mo yung mga tao na hindi naman dapat nila deserve na umasenso or umangat sa buhay kasi ginawang kanila lang hindi maganda. 'Di ba? Kasi meron tayo dito choose kindness, 'di ba? So, possible na pag nakita mo, ay, yumaman siya, hindi naman mabait 'yan, napakasama ng ugali niyan. 'Di ba? Yung parang ganon. So, there's a tendency, my dear, na and wala tayo, my dear, sa lugar para mag-decide para sa kapwa natin. 'Di ba? Pwede tayong magbigay ng opinion, suggestion, pero hindi tayo pwedeng mag-dictate kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya si Hoda, kung ginawang ka man niya ng hindi maganda or something, okay? So, it's just more on choose kindness. And kanina nasagap ko rin dito sa ating reading, my dear, na yung mga tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda, although talagang super highlighted lang talaga na dapat hindi din sila magkaroon ng magandang buhay, or nagtatanong ka na, bakit ganon? Sila yung gumawa ng hindi maganda sa akin, pero sila tong pinagpapala, and so on and so forth, okay? So, there's a reason kasi, my dear, kung bakit ganon. Ito lang sasabihin ko, ha, para matapos na tayo, di na tayo magpaikot-ikot pa. Naalala mo nung high school ka o nung elementary ka, hindi lahat ng teacher gusto mo. 'Di ba? Hindi lahat ng teacher gusto mo. Meron kang teacher na gustong-gusto mo, pero hindi mo gusto yung subject niya kasi math. 'Di ba? Gustong-gusto mo siya kasi mabait or kung ano man, pero hindi mo gusto yung subject niya kasi math or science. Meron ka namang gusto na teacher na, as in gustong-gusto mo talaga siya kasi sobrang bait, sobrang sweet, ganon. So, let us just focus in the teachers, yung mga teacher, no? So, ganon din to, my dear. Sa mundo natin, marami tayong magiging teacher. Marami tayong mga makakasalubong na tao. And, hindi lahat magugustuhan mo. 'Di ba? Meron kang gustong-gustong teacher, love na love mo siya, pero hindi mo gusto yung subject niya. Hindi mo gusto yung ginagawa niya. So, for example, parang meron kang gustong tao, gustong-gusto mo siya, love na love mo siya, pero hindi mo gusto yung ginagawa niya. So, ganun din yun sa teacher na yon. Hindi mo gusto kasi math subject. 'Di ba? Ayaw mo ng math. Or ayaw mo ng science, hindi mo favorite yung science. Or Filipino, hindi mo Filipino subject, ayaw mo. Ganon. May mga ganon na estudyante, ayaw ng science, ayaw ng math. Ayaw ng Pilipino, ayaw ng history, yung mga ganon. Pero gusto mo yung teacher. So, ganon din sa totoong buhay. Meron tayong gusto na tao, pero ayaw natin yung ginagawa niya. No? Or ayaw natin yung profession niya. For example, alam mo, mahal kita, gusto kita, pero sumasayaw ka sa cabaret. Yun lang ayaw ko. Diba? Parang ganon. So, it's just normal. And meron ka namang tao na gustong-gusto mo kasi sobrang bait sa'yo. Meron ka namang tao na teacher na, as in, ayaw na ayaw mo talaga. Makita mo pa lang siya, nagtataguan na kayo kasi terror siya. And it is the same thing din, my dear, with tao sa mundo. Lahat ng taong makakasalamuha mo is a teacher. Iba-iba lang sila ng way kung paano sila magtuturo. May taong gustong-gusto mo, ayaw mo yung ginagawa. May tao na ayaw mo talaga, nakikita na, balayo pa lang ayaw mo na. Meron naman taong gustong-gusto mo. Okay? Pero at the end of the day, gagraduate ka pa rin. From grade 1 to grade 6, eventually lilipat ka na ng school. And makakatagpo ka na naman ulit ng iba na naman ulit na mga teacher sa high school. And from high school, lilipat ka na naman ulit to college. And then ibang mga professor na naman and ibang mga teacher na naman yan. And then after na naman nun, lilipat ka na naman ulit sa work environment mo. And then eventually, hindi ka magiging masaya sa work environment mo na yun, sa lilipat ka na naman. So simula pa lang nung bata tayo, tinitrain na tayo, my dear, na yung mga tao sa paligid natin is hindi talaga sira permanente. Talagang meron lang talaga silang specific na role na ginagampanan sa buhay natin. So, kaysa magalit ka at magkimkim ka, magpasalamat ka na lang sa kanila
sa kung ano yung na-contribute nila sa buhay mo. It really doesn't matter kung maganda man ito or hindi man ito ay maganda. Magpasalamat ka sa kanila, my dear, kasi hindi mo madidiscover yan kung hindi sila dumating sa buhay mo. Rather than galit ang ilagay mo, palitan mo ng gratitude para mas madali yung processing at mas madali yung recovery, and hoping na itong spiritual alignment mo ay ma-align at mag-push through na yung manifestation mo at ma-attract mo pa yung mga extra curriculum na energy noon. Okay? So I hope you choose kindness. Okay? Maging mabait lang tayo sa sarili natin at sa ibang tao. Magkaiba ang mabait sa maging tanga, ha? Magkaiba yung dalawang yon, ha? Huwag pong pagpalitin. Huwag pong magkalito, ha? 'Di ba? Maging mabait daw eh. So maski inuuto-uto na ako, sige lang ng sige, 'di ba? Magkaiba po yung mabait sa tanga. Magkaiba po ng spelling yun, ha? Magkaiba din po ng ibig sabihin. Okay? So my dear, yan po yung ating reading. Ang daming cut nito. Dalawa yata. Okay. So anyway, so thank you so much. And bukas po ulit. Bye-bye. Thank you.